Welcome back sa Panahon TV mga kababayan. Narito na po ang ilan pang update tungkol dito kay Bagyong Luis. Makakasama po natin si Pag-asa weather forecaster Johnny Lois. Good morning, Mr. Lois. Magandang umaga, Jessie. Magandang umaga, Pilipinas. Mr. Lois, kailan at saan po ba naglandfall itong si Typhoon Luis? At kailan po ba natin inaasahan o ano na po ba yung kasalukuyang lokasyon nito ni Typhoon Luis? Okay, Jess, para po ma-review ang ating mga viewers, kahapon alas 5 po ng hapon, tumama itong si Bagyong Luis dito po sa Dibilacan, Isabela. At bumilis po itong si Luis at niragasa niya o dumaan siya dito sa may Northern Luzon. At kaninang alauna ng madaling araw, lumabas po siya dito sa may Ilocos Norte. And as of 4 a.m. yung kanyang lokasyon, nasa 100 kilometers west-northwest siya ng Lawag City. Mr. Lois, ito po bang si Typhoon Luis sa pagtama niya sa kalupaan ay mataas po ang posibilidad na humina ito o manatili sa kanyang lakas? At kailan po ba natin inaasahan na lalabas to sa ating area of responsibility? Okay, kahapon nung naglandfall itong si Luis dito po sa Isabela, bahagya pong humina itong si Luis, naging 120 kilometers per hour ang kanyang lakas. At yun na nga, paglabas niya dito sa may Ilocos Norte, ngayon nga nasa West Philippine Sea na siya, hindi pa lubusan talaga nakaka-recover. Itong si Luis, nasa 120 kilometers per hour pa rin, although typhoon category pa rin ito. At sa mga susunod na oras, inaasahan po natin na lalabas na ng Philippine Area of Responsibility itong si Luis. So isang magandang balita nga yan, dahil sa mga susunod na oras, aasahan po natin na itong si Typhoon Luis ay nasa labas na ng ating area of responsibility. Mr. Lois, ngayon po ba meron pa rin bang nakaangat na mga public storm warning signal? Actually, maraming nabago. Yung ibang areas, bumaba na po ng warning signal dahil unti-unti na nga lumalayo itong si Luis dito po sa ating bansa. At as of 5 a.m. bulletin natin, signal number 3 pa rin dito sa may Ilocos Norte. At signal number 2 naman dito po sa Cagayan, kasama dyan yung Babuyan Group of Islands, yung Calayan Group of Islands, Apayao, Kalinga, Abra, Mountain Province at Ilocos Sur. So patuloy pa rin makakaranas ng masungit na panahon ang mga areas na nasa signal number 2 at number 3 sa araw na to. At yung mga coastal areas nila, yung mga pag-alo ng karagatan, medyo may kataasan pa rin at talagang napakadelikado. Signal number 1 naman dito sa Isabela, Ifugao, Nueva Vizcaya, Benguet, La Union, Pangasinan at Batanes Group of Islands. Sa mga areas na yan, magkakaroon pa rin po ng mga pag-ulan at may pagbugso ng hangin. So sa mga nabanggit na areas po ni Mr. Lois, asahan po natin na magkakaroon pa rin kayo ng masungit na panahon sa mga susunod na oras dahil nakataas pa rin po ang mga public storm warning signal. At Mr. Lois, itong nakalipas na araw po ay nagtaas po ng gale warning ang Pag-asa, partikular po yan sa mga seaboards dito po sa Luzon at Visayas. Ngayon po ba ay meron pa rin bang nakataas na gale warning mula sa Pag-asa? Meron pa rin pong tayong itinaas na gale warning at ito po ay nasa silangang karagatan po ng Central at Northern Luzon, hilagang karagatan ng Northern Luzon, kasama na rin po ang kanlurang karagatan po ng Northern, Central at Visayas. Kasama na rin ang gale warning pa rin dito po sa may Central Visayas. So sa mga areas na yan, asahan po natin na 4.5 na wave height to o taas ng alon ang mararanasan po sa lugar na yan at napakalakas po ng hangin. Kaya po sa mga kababayan natin sa mga nabanggit na seaboards, hindi po muna safe ang maglayag ngayong araw dahil nga po nakataas po ang gale warning mula sa Pag-asa. Ibig sabihin po magiging maalon hanggang sa napakaalon ang kondisyon ng karagatan dyan. At Mr. Lois, bilang panghuling katanungan na lamang po, anong panahon ba nga asahan natin sa mga susunod na oras? Ibahagi niyo po sa amin ang nilalaman ng inyong 5 a.m. weather forecast. Okay, bukod po rin sa sinabi ko na mga areas na under signal number 3, 2, and 1, nabanggit ko na po yung weather condition, asahan pa rin po rito sa nalalabing bahagi ng Luzon na wala pong signal
mararanasan pa rin po nila yung tinatawag nating monsoon rains. Dito naman sa Visayas at dito sa Mindanao, asahan na dyan yung unting-unting pagganda na ng panahon, maliban lamang po sa tinatawag nating localized thunderstorms at nangyayari po yan mostly in the afternoon or evening. So sa mga kababayan po natin sa Visayas at Mindanao, expect po yung gradual improvement sa lagay ng panahon, liban na lamang sa mga isolated cases of rain showers and thunderstorms. Samantala, dito naman po sa Luzon, yung mga areas na hindi kasama sa public storm warning signal, maging handa pa rin po tayo sa mga pag-ulan. Dulot po yan ang tinatawag natin na monsoon rains dahil nga po pinaiigting pa rin nito nga si Typhoon Luis yung hanging habagat at siyang nagdudulot nga po ng mga pag-ulan sa ilang bahagi pa ng Luzon. Maraming salamat po, Mr. Lois. At mga kababayan, dito na po nagtatapos ang ating programa. Yan pong mga nakalap nating impormasyon ngayong umaga. Ugaliin po ang pagtutok dito sa Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Naghahatid po yan ng balita simula Lunes hanggang Linggo 5 to 5:30 ng umaga dito lamang sa Telebisyon ng Bayan. At ngayong umaga, ako po ang inyong nakasama, ang inyong weather body Jessie Basco na nagsasabing walang dadaig sa taong may alam at laging handa. Magandang umaga. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo.